today, in this video, you are going to learn about the order of operations. Paano ba tayo nagsosolve ng mga expressions na maraming mga operations or yung mga addition, subtraction, multiplication at division, marami sila sa isang expression. Let's start. Ang most common na sinasagutan nating order of operations ay itong MDAS na narito yung apat na basic operations ng math, which is M stands for multiplication, D is for division, A is for addition, and S is for subtraction. Ngayon sa MDAS, okay, ang nauuna ang M at D kasi kailangan una muna nating sagutan or isolve yung multiplication at division, and then ang matitira na lamang ay ang addition and subtraction. Ngayon, ang rule kapag nagsosolve ng MDAS, kapag nakita mo at magkalapit or magkadikit yung multiplication at division, okay naman ay division or multiplication, alin man sa kanila ang nauna, basta sila yung magkadikit, uunahin mong isolve kung ano yung nauuna, or you will solve from left to right. Kagaya nitong nasa ating example, 5 plus 10 times 2 divided by 5 minus 4. Kung makikita at mapapansin ninyo, magkalapit lamang yung multiplication at division ng operation. So kapag ganyan, magkalapit sila, ang unahin ay yung nauna na operation, in this case, yung multiplication. Ngayon, kung ang nangyari naman ay division, and then kasunod ay yung multiplication, uunahin mo naman ay yung division. Ngayon, kapag nakita mo or na-observe mo na hindi sila magkadikit or hindi sila magkalapit, ayan, kagaya nitong nasa second example, ayan, magkalayo or magkahiwalay sila, ang uunahin mo ay yung multiplication. And then kasunod ay yung division, and then matitira yung addition and subtraction. Kapag natira na ang addition and subtraction, magsasagot ka na lamang or isosolve mo lamang iyon from left to right, alin man sa kanila ang mauna. So let's try answering these examples. Ito munang unang example. So 5 plus 10 times 2 divided by 5 plus 4. So ang uunahin natin ay multiplication and division. So observe natin kung sila ba'y magkalapit or magkahiwalay. Kapag magkalapit, kung alin ang nauna sa kanila, yun ang uunahin nating sagutan. So in this case, nandito ang multiplication at division. Okay, nauna ang multiplication, so yun yung uunahin nating sagutan. So 10 times 2 is 20. And susulat mo yung sagot. Pwedeng guhitan mo kagaya niyan para matandaan mo kung alin yung sinagutan mo. And then sa ilalim, isulat mo yung sagot. And then yung mga hindi mo ginamit na operations or hindi mo pa na-isosolve ng mga operations ay i-rewrite mo lamang. So we will write divided by 5 minus 4 at saka yung 5 plus sa unahin. And then, kasunod natin, tapos na tayo sa multiplication is division. So ito na yung division. 20 divided by 5, ang sagot doon ay 4. And then, isusulat lamang natin yung natitira na mga operations na hindi natin sinagutan. And then, kapag natira ng addition at subtraction, we will just solve them from left to right. So, unahin natin yung 5 plus 4. Ang sagot doon ay 9. Then, i-rewrite nyo lamang yung minus 4. And then, natira na yung subtraction. Then, 9 minus 4 is 5. Now, the answer here is 5. Okay? Now, let's answer this second expression. 24 divided by 8 plus 15 minus 1 times 3. Again, kapag magkadikit yung multiplication at division, uunahin sagutan yung nauna sa kanila. Kapag naman magkalayo sila or magkahiwalay, ang uunahin natin ay multiplication. So in this case, magkahiwalay, nandito ang division, nandito ang multiplication. So unahin natin ang multiplication. 1 times 3, pwedeng guhitan. Then isulat mo sa ilalim ng sagot. Ang sagot ay 3. Then i-rewrite natin yung mga hindi natin sinugutan ng mga operations. 24 divided by 8 plus 15, and then yung minus. Okay, next natin is 24 divided by 8. Pwede natin guhitan, ang sagot doon ay 3. Then, i-rewrite natin yung mga hindi natin nagamit or hindi natin sinagutan. Then, matitira addition or subtraction. Ganun din kung subtraction ang nauna. And then, saka yung addition, pwedeng ang gagawin ay uunahin mo kung ano yung naunang operation sa kanila. So, in this case, nauna yung addition. So, we will add 3 plus 15. Ang sagot ay 18. Then, i-rewrite natin itong minus 3. Then, 18 minus 3 is 15. Now, the answer in this expression is 15. Ngayon, may tinatawag naman tayong GEMDAS. This involves grouping signs or yung mga groupings and then exponents. Kaya siya tinawag na GEMDAS na dagdagan ng G, that stands for groupings.
ay yung mga parentheses or mga brackets na nakikita ninyo to group yung mga operations, and then yung in naman stands for exponents. Okay, so kaya siya tinawag na GEMDAS. So in this case, kagaya nitong mga example, so unahin natin yung mga nakagroup or yung mga nasa loob ng parenthesis or yung mga brackets. And then after mong masagutan yung mga nasa parenthesis, kung may nakikita ka pang exponent, yun naman ang kasunod. And then saka yung mga MDAS. So let's start doing that or solving this first expression. 2 plus the quantity of 7 plus the quantity of 2 times 16 divided by 6 times the quantity of 2 plus 12 divided by 3. So sasagutan natin yon. So ang una natin i-observe ay yung G or yung groupings. So madami tayong nakikita mga groupings, and then meron pang bracket. Kung nakikita nyo, ang tawag dito ay bracket. And then pag may nakikita pa kayong ganito, ang tawag naman dun ay braces. Okay? So unahin natin itong mga nasa loob ng mga groupings, and then yung nasa pinakaloob actually ay itong mga nasa parentheses. So we will start answering that by observing also the MDAS. Okay, so dito unahin natin ito. 2 times 16 dahil magkatabi yung multiplication at division, nauna ang multiplication sa kanila. So, yun ang sasagutan natin. And then dito sa kabila, meron din ditong groupings or parentheses. So, naandito ay 2 plus 12 divided by 3. So, unahin natin syempre ang division dahil nauna ang division sa MDAS. Pwede natin pagsabayin yun. So, 2 times 16 is 32. Then, i-rate lamang natin yung iba pa niyang kasama. Ayan, so i-parenthesis natin sila hanggat hindi pa tapos. Yung nasa loob ng parenthesis, hindi natin tatanggalin yung parenthesis. So yan, nire-rewrite lamang natin. Then 2 plus, ang sagot sa 12 divided by 3 ay 4. Ayan. So next naman natin again, dahil hindi pa nawawala yung grouping, so yun muna din na ulit ang ating sasagutan. So 32 divided by 8 at saka yung 2 plus 4. So anong sagot do? 32 divided by 8 ay 4. Ayan. So iisa na lamang or may sagot na talaga yung parenthesis. So mawawala na yung parenthesis. So susulat natin plus 7. And then matitira na lamang itong bracket. Okay? Ginagamit kasi natin yung bracket kapag mayroong parenthesis sa loob. And then kapag wala ng parenthesis sa loob or nasagutan na natin yung mga nasa loob ng parenthesis, magiging na siyang, yung bracket, magiging na siyang parenthesis. So sulat natin yung 2 at plus. And then times, anong sagot dito sa 2 plus 4? Ang sagot doon ay 6. At dahil nasagutan na natin yung nasa loob ng parenthesis dito, so mawawala na yung parenthesis, kaya wala ng parenthesis yung sagot noong 6. So kasunod naman natin, ito meron pang grouping, 7 plus 4, ang sagot doon ay 11. Then i-rewrite lamang natin yung iba. So nawala na yung parenthesis kasi may sagot na or natapos na natin yung nasa loob niya. So magiging na lamang siyang 2 plus. So magiging 2 plus 11 times 6 na lamang siya. And then susundin natin yung MDAS. So ang unahin natin dito ay 11 times 6. At ang sagot doon ay 66. Then i-rewrite natin yung 2 plus. Then sagutan natin to 2 plus 66 is 68. So ang sagot do sa expression na nasa taas ay 68. Okay, next expression naman natin is 25 minus the quantity of 15 divided by 5 raised to the second power plus 2 times the quantity of 7 minus 16 divided by 2 raised to the second power. Ayan, so kung makikita nyo, meron na tayong mga exponent aside from yung mga parentheses or mga groupings. And take note, kung makikita nyo dito, 2 tapos parenthesis na yung kanyang katabi. Kapag may nakita kayong ganyan, ang operation na gagawin dyan ay multiplication. Okay, so start natin. Sa GEMDAS, ang uunahin dapat ay yung grouping. So ayan, 15 divided by 7. And itong groupings na ito na mahaba, 7 minus 16 divided by 2 raised to the second power. Alin ang uunahin natin doon? Yun munang 2 to the second power. Okay? Para ma-divide natin yung 16 sa kanya. So sagutan natin. 15 divided by 5 is 3. So pwede din natin isulat or hindi na yung parenthesis. So mahalaga din na isulat yung exponent na 2. And then pwede natin isulat na yung nasa unahan niya na hindi natin ginamit. 25 minus. And then, ito anong sagot dito? 2 to the second power. Ang sagot doon ay 4.
And then isulat natin yung mga operations and values na hindi natin ginamit. So naka-parenthesis sila, may katabing 2, tapos dito ay addition. So hindi pa tapos itong grouping, so sasagutan natin alin ang uunahin doon. So 16 divided by 4 ang uunahin. At ang sagot doon ay 4. Then i-rewrite natin yung mga hindi natin ginamit or hindi natin sinagutan. Ayan. And then ang kasunod natin ay ito pa rin nasa groupings dahil hindi pa siya tapos. 7 minus 4 ang sagot doon ay 3. Then i-rewrite lamang natin. So may parenthesis pa rin dyan. Dahil ang operation doon ay multiplication. O kaya naman pwedeng yung parenthesis gawin mo na siyang multiplication. So ang kasunod dito, ito namang exponent or yung letter E, 3 to the second power. Ang sagot doon ay 9. And then i-rewrite lamang natin yung mga hindi uli natin ginamit or isinolve. Then ang kasunod ay ito naman, multiplication. Nasa MDAS na tayo, tapos na tayo sa groupings and exponents. So doon na tayo sa MDAS. So again, kapag nakakita kayo ng ganitong number, tapos may katabi siyang naka-parenthesis na number, ang gagawin dong operation ay multiplication. So this is 2 times 3. Ang sagot doon ay 6. Then i-rewrite lamang natin yung iba. Then, ang natira na ito, ang natira na dito ay 25 minus 9 plus 6. So, kapag natira na yung addition and subtraction, we will start answering from left to right na. So, 25 minus 9, ang sagot doon ay 16. Tapos, isusulat natin itong plus 6. And 16 plus 6 is 22. So, ang sagot dito sa expression sa taas ay 22. That is how you simplify order of operations.